5 nakagugulat na bagay na nangyari matapos ang kamatayan ni Moises. Isang leader na hindi pinatay ng kaaway at mismong inilibing ng Diyos. At hanggang ngayon ay hindi pa natutuklasan kung saan siya inilibing. Bakit kailangang itago ang kanyang kamatayan? At higit sa lahat, ano ang nangyari sa Israel matapos mawala ang kanilang pinakadakilang leader? Kung gusto mo ang ganitong klase ng content, ay huwag kalimutang like ang video at mag-subscribe sa ating channel para lagi kang updated sa mga bago naming uploads. Tara! At ating alamin ang 5 nakagugulat na bagay na nangyari matapos ang kamatayan ni Moises. Matapos pangunahan ang bayan ng Israel sa loob ng 120 taon, umakyat si Moises sa bundok Nebo. Sumulyap sa lupang pangako, isang lupaing hindi na niya kailanman matatapakan, at doon siya namatay. Ngunit ang mga sumunod na pangyayari ay kabilang sa mga pinakamisteryosong yugto sa buong Biblia. Ayon sa kasulatan, ang Diyos mismo ang naglibing kay Moises sa isang lambak sa lupain ng Moab. Isang bagay na walang kapantay sa buong kasaysayan ng sangkatauhan. At ang pinakakamangha-manghang bahagi, hanggang ngayon ay wala pang nakakahanap ng kanyang puntod. Lalo pang nagiging kahanga-hanga ang kwento ng mabasa natin sa aklat ni Judas, na nagkaroon ng matinding espiritual na labanan sa pagitan ni Arkanghel Miguel at ni Satanas tungkol sa katawan ni Moises. Pero bakit nga ba mahalaga kay Satanas ang katawan ni Moises? Maraming iskolar ang nagbigay ng iba't ibang teorya. Isa sa mga paniniwala ay nais ng diablo na gamitin ang katawan ni Moises para hikayatin ang Israel sa idolatry, na ituring ang kanyang puntod bilang lugar ng pagsamba. Ang iba naman ay naniniwala na inangkin ng demonyo ang katawan dahil sa kasalanan ni Moises nang tamaan niya ang bato imbes na kausapin ito ayon sa utos ng Diyos. Marahil nakita ito ni Satanas bilang butas para questionin ang karapatan ni Moises sa espiritual. Ngunit si Arkanghel Miguel, pinuno ng hukbong langit, ay hindi umatras. Sa halip, sinabi niya, "Naway sawayin ka ng Panginoon." Sa huli, nawala ang katawan ni Moises. Iniingatan itong mabuti ng Diyos. Hanggang ngayon, wala pa ring arkeologong nagtagumpay na makita ito. Mahigit 3,400 taon na ang lumipas. Ngunit hindi rito nagtatapos ang lahat. Siglo matapos ang kanyang kamatayan, lumitaw si Moises, muling buhay, at nakipag-usap kay Jesus sa bundok ng Transfiguration. Dahil dito ay marami ang nagtatanong kung bakit kailangang pang itago ng Diyos ang puntod ni Moises. Simple lang, ang kamatayan ni Moises ay hindi lang nagtapos ng isang yugto. Ito ay naging simula ng isang serye ng pangyayari na tuluyang bumago sa kasaysayan ng Israel. Ang pagkawala ng katawan ni Moises ay unang senyales na may pambihirang pagbabagong paparating. Noong sumunod na umaga, nagising ang mga Israelita at kinuha ang kanilang mga basket. Handa na sanang mangolekta ng mana mula sa lupa. Ngunit sa pagkakataong iyon, wala ni isang butil. Tuyo ang lupa. Sa loob ng 40 years, araw-araw silang binibigyan ng Diyos ng mana mula sa langit. Pagkain na matamis na parang pulot, isang patunay ng kanyang paglalaan. Hindi na nila kailangang magtanim o mag-ani. Ngunit ngayong patay na si Moises, bigla itong nawala. Tumigil ang mana nang sila'y makapasok sa lupang pangako. Mula sa pag-asa sa langit, ngayon ay kailangan na nilang magbungkal ng lupa, magtanim at mag-ani. At nang sinubukan nilang gawin ito, namangha sila. Ang lupa ay mabunga, ang trigo'y mataas, ang mga bunga ay matatamis. Ang pagkawala ng manna ay hindi tanda na iniwan sila ng Diyos. Sa halip, ito'y simbolo ng kanilang paglago, panahon na upang sila'y matutong mamuhay bilang tunay na mga tagapamahala ng lupain at hindi nakaasa sa himala at pagpapala, kundi mga katuwang ng Diyos sa kanyang plano. Ngunit higit pa riyan, nagbago rin ang paraan ng pakikipag-usap ng Diyos sa kanila. Hindi na muling nangyari ang uri ng komunikasyon na naranasan ni Moises, yung direktang pakikipag-usap sa Diyos. Dahil dito, ginamit ang Urim at Tumim, dalawang misteryosong bato
na nasa dibdib ng punong pari upang magtanong sa Diyos at makatanggap ng sagot, kadalasan oo o hindi lamang. Malayo ito sa dating detalyadong tagubilin na natatanggap ni Moises. Dumating ang panahon ng mga propeta na kinakausap ng Diyos sa pamamagitan ng panaginip, pangitain at impresyon. Mas komplikado ito. Kinailangan ng mas malalim na pagsisiyasat at pag-unawa. Hindi lahat ng nagsabing sila'y propeta ay tunay. Kaya ipinanganak ang mga pamantayan. Dapat matupad ang kanilang hula, hindi dapat salungat sa batas ni Moises at hindi dapat nagtutulak sa idolatry. Sa kawalan ng direktang komunikasyon, naging sentro ang batas, ang Torah. Dito nila sinimulan ang masinsinang pag-aaral, pagtuturo at paglalapat ng kautusan sa pang-araw-araw na buhay. Ngunit may isa pang krisis na naganap agad. Nang mawala si Moises, biglang lumitaw ang alitan. Ang mga tribo ni Ruben, Gad at kalahati ng tribo ni Manases ay nagtayo ng altar sa pampang ng ilog Jordan. Akala ng ibang tribo ay ito'y tanda ng paghihimagsik, ng pagtatayo ng bagong relihiyon. Dahil dito, muntik nang magkaroon ng digmaan. Ngunit pinadala ni Josue si Pinhas, anak ng punong pari, upang siyasatin ang sitwasyon. Ipinaliwanag ng mga tribo na ang altar ay hindi para sa sakripisyo, kundi bilang isang paalala sa mga susunod na henerasyon na sila'y bahagi pa rin ng Israel. Doon nila tinawag ang altar na Ed, na ang ibig sabihin ay saksi, isang alaala ng pagkakaisa, ngunit tanda rin ng panandaliang halos pagkawatak-watak ng bansa. Sa kabila ng lahat ng ito, isang pambihirang bagay ang nangyari. Ang Israel ay naging isang tunay na bansa. Mula sa pagiging mga dating alipin at mga nomadikong gala sa disyerto, sila ngayon ay mga tagapamahala ng lupa, may sariling tahanan, sistemang legal at ekonomiya. Ang mga batas ni Moises ay naging kanilang saligang batas. Naitatag ang mga hukuman at konseho ng matatanda upang mamahala. Pumasok na sila sa masalimuot na ugnayang kultural. Nakasalamuhan nila ang mga Kanaanita, Phoenician at Philistine. Natutunan nila ang bagong teknolohiya, arkitektura at paraan ng pamumuhay. Ngunit sa halip na mawala ang kanilang pagkakakilanlan, mas tumibay pa ito. Nagkaroon ng tribal federation, bawat tribo may sariling milisya, ngunit sama-samang lumalaban sa mga kaaway. Ang relihiyon ay nanatiling nakasentro sa tabernakulo sa Shilo, ngunit ang mga altar ay nagsimulang lumitaw sa iba't ibang lugar. At lahat ng ito ay nag-ugat sa pagkawala ni Moises. Kapag naroon ang isang dakilang pinuno, minsan hindi natututo ang bayan na tumayo sa sariling paa. Ngunit sa pagkawala niya, napilitan silang lumago, matutong magdesisyon, magtulungan at mamuno sa isa't isa. Ang panahon ng mga hukom ay naging arena ng pagsubok, ng tagumpay, kabiguan at muling pagbangon. Ngunit sa gitna ng lahat ng ito, nabuo ang bansang Israel. Minsan ang pinakadakilang pamana ng isang leader ay ang pag-alis niya. Dahil doon natututo ang mga tao na mamuhay hindi na lang bilang tagasunod, kundi bilang isang bayan na may pananampalataya, pagkakaisa at layunin. At iyon ang iniwan ni Moises, isang lahi na dating alipin ngayoy isang bansa.